بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain, ang lahat ng pagpuri ay sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang, at naway ang kapayapaan at pagpapala ay papa sa kanyang sugo, sa kanyang pamilya at lahat ng kanyang mga kasamahan. Binabati namin ating mga kapatid na narito sa hapong ito sa isang pinagpalang pagtitipon ng kaalaman, muhadara. Ang ganitong mga pagdalo ay kabilang sa mga palatandaan ng kabutihan. Gaya ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man na nais ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan ay binibigyan niya ng pangunawa sa relihiyon. Tayo nagtipon ngayong hapon hindi para sa aliw o libangan, kundi upang alalahanin si Allah Azza wa Jal, pakinabang sa mga salita ng mga tao pinagkalooban ng kaalaman at upang tumaas ang ating iman. Ang mga ganitong pagtitipon ay lugar kung saan bumababa ang mga anghel, bumabalot ang awa at binabanggit tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa piling ng kanyang mga malapit sa kanya. At upang simulan ang ating pagtitipon sa biyaya at basbas ng Quran, narito po ang ating tagapagtilawa, ya Al-Hafid Basam Tarasan, falyatafaddal mahjura mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. MashaAllah, jazakumullah khairan sa ating qari. Naway panatilihin natin ang ugnayan sa Quran sa ating araw-araw ng buhay. Napasalamat natin si Allah sa ngayong hapon ay kasama natin ang ating kagalang-galang na Sheikh Ismail Dimautang Jr. Naway pangalagaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kilala ang ating Sheikh sa kanyang pagsisikap sa pagtuturo ng Quran at Sunnah ayon sa pagkaunawa ng mga salaf ng umma na ito. Ang kanyang maging pagsa ay mga nagpapawalang bisa ng Islam. Ika-2 yugto. Hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging kapakipakinabang ito para sa ating lahat. Kaya nang hindi na po tayo magpatubik-tubik pa, hinihiling natin sa ating gagalang-galang na Sheikh na simula ng kanyang lektura, naway gantimpalaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan tayo lahat ng tagumpay. Kaya Sheikh ko na, tafaddal, mashkura, mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى
wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kapwa ko mag-aaral, sa araw na ito inshallah subhanahu wa ta'ala ay ipagpatuloy natin ang pagtalakay patungkol sa nawaqidu al-Islam. Nung nakaraan ay nabanggit natin ang patungkol sa kahalagahan ng pag-aaral dito. Ang paksa na ito ay napakahalaga katulad ng nabanggit natin na kung saan ang isang Muslim ay kinakailangan niyang pag-aralan ang mga bagay na ito upang kanyang maiwasan. Dahil mismo ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay natatakot sa kanilang sarili na baka magawa nila ang mga bagay na ito. Kaya nga't si Ibrahim alayhis salam, ang ama ng mga anbiya, ang ama ng mga propeta, kanyang sinabi, وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Siya ay humingi sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ilayo mo ako at ang aking mga anak na kami ay sumamba sa mga ribulto. At ito ang shirk. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Aking Panginoon, tunay na iniligaw nila ang karamihan sa mga tao. So, sino si Ibrahim alayhis salam? Si Ibrahim alayhis salam na kung saan siya ang ama ng mga hunafa. Siya ang ama ng mga muwahhidun. Sumasamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang pinahamak ng kanyang kaum, pinarusahan ng kanyang kaum, naisunugin ng kanyang kaum, ng kanyang mamamayan, dahil lamang sa tauhid, dahil lamang sa kanyang paniniwala at pagsamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ganun pa man, ay hindi siya kampante. Hindi siya nagpaka-kampante na siya ay ligtas na. Bagkus siya ay nagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala, وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. At ilayo mo ako at ang aking mga anak, ya Allah, na baka kami ay makasamba sa ribulto. At ganun din ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kadalasan niyang dua, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ikaw na kung saan siyang nagpapagalaw ng mga puso, pagtibayin mo ang aking puso sa iyong relihiyon. Ibig sabihin, ay pangalagaan mo ako, ya Allah, na ako ay mamatay na isang Muslim, isang mu'min. Pagtibayin mo aking puso. So, sino siya? Siya ang propeta Muhammad SAW. Pinakamalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero siya pa rin ay nagdudua sa Allah ta'ala na, Ya Allah, pagtibayin mo ang aking puso sa iyong reliyon. Kahit nang siya ay narinig ni Aisha radhiyallahu anha, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, Ya Rasulullah, takhafu ala nafsik? Ikaw ba ay nangangamba para sa iyong sarili? Samantalang ikaw ay isang propeta. Bumababa sa iyo ang wahi. Bumababa sa iyo ang mga revelation. Natatakot ka pa ba para sa iyong sarili? Anong sagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kanyang sinabi, Ya Aisha, وَمَا يُؤَمِّنُنِي وَقُلُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ. O sabi niya, Aisha, sino ang makapagbibigay ng garantiya sa akin na ako ay ligtas na at hindi na ako makagawa ng shirk? Samantalang ang mga puso ng mga alipin ay nasa pagitan ng dalawang daliri ng pinakamahabagin, ang Allah subhanahu wa ta'ala.
So dahil dito ay ikhwa, tayo na mas mababa sa kanila, tayo ng mga normal lamang na mga Muslim, mas karapat-dapat tayo na matakot para sa ating mga sarili. Na baka tayo ay makagawa ng shirk, na baka tayo ay makalabas sa Islam na hindi natin nararamdaman, hindi natin nalalaman. Kaya't ang isang Muslim, nararapat sa kanyang matakot at mangamba para sa kanyang sarili. Nararapat sa kanyang alamin ang mga bagay na ito upang kanyang maiwasan. At ito ay sa pamamagitan ng pag-aaral. Hindi sapat na matakot ka lang. Hindi sapat na sabihin mong lalayuan ko ang shirk, pero hindi mo alam kung ano ang shirk. Malalaman natin ito sa pamamagitan ng pag-aaral. Taib. Sinabi ng may Iqda, rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah, anna min a'zami nawaqid al-islami anna min a'zami nawaqid al-islami 10. So ang mutun na ito ay ikhwa ay isinend ko sa inyo diyan sa message yung link. So nakita ninyo yung link? Sinend ko diyan sa chat box. Dahil nais ko ay ikhwa na sabay-sabay tayong i-memorize natin ang mutun na ito na ating tatalakayin. Ito ay iilang sentences lamang. Iilang sentences lamang. Gusto natin na ma-memorize natin ito. At the same time, ay maintindihan natin yung kahulugan nito. Dahil ang talibul ilm na hindi mag-memorize, hindi siya magsaulo, ay walang matitira sa kanyang kaalaman. Kinakailangan ng isang talibul ilm, ang isang mag-aaral, need niyang mag-memorize, at the same time, need niyang alamin at intindihin yung kanyang na-memorize. Hindi sapat na mag-memorize ka lang ng walang pag-intindi. Hindi rin sapat na intindihin mo lang yung text na itinuro sa iyo, pero hindi mo i-memorize. Dahil pagdating ng araw, ay walang matitira sa iyo maliban sa mga bagay na na-memorize mo. So ang gagawin natin, mga kapatid ko, i-memorize natin yung nawaqidul Islam na ito, yung mga yung 10 nawaqidul Islam, 10 nagpapawalang bisa ng pagka-Muslim ng isang tao. So nakita ba ninyo, ay ikhwa? Yung sinend ko na link. So ang gagawin natin, every meeting natin ay magtawag ako sa inyo ng magtasmi'. Ibig sabihin ay i-recite niya yung nawaqidul Islam. Pero ang gagawin natin, hindi buo na i-memorize natin. For example, next week, ang i-memorize natin lamang ay yung unang naqid min nawaqidil Islam. So tingnan ninyo, ikhwa. Pakita ko sa inyo. Tingnan sa screen. Ang gagawin mo, yung sinend ko sa iyo na link, pupuntahan mo yon at i-click mo. Ang lalabas sa iyo ay ito. Ito yung lalabas sa iyo. Nakita ninyo sa chat box? Yung MC? Nakita mo ba? Yung admin? Apa.
Allah yabarik fik. So, nakapin. So, ang gagawin ninyo al-ikhwa, so, ang lalabas sa inyo ay itong muton na ito. Actually, maraming muton ito. Si Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasim, hafizahullah. Marami siyang mga books na nababagay sa atin ng mga tulabul ilm, mga nagsisimula. Ito gaya halimbawa ng mga books na ito. Ito ay tinatawag ng mga mutun talibul ilm. Yung mga mutun, ibig sabihin ay yung mga maiiksi, maliliit na aklat para sa isang mag-aaral. Para sa isang mag-aaral. Napakahalaga nito. At kung kaya ng isang talib na mag-memorize, ay higit na mainam. Pero sa atin, ang kukunin natin dito ay ito. Itong yellow. Ito yung level number 1. So, pagdating yan sa inyo, pag-click mo, ito yung lalabas. Ito siya. Yan. So, pumunta kayo ngayon sa page. Sa unang bahagi. Sa page 25. Sa page 25. Sa page 25, tingnan ninyo. Ito. Sabi niya dito, "I'lam anna min a'zami nawaqid al-Islam 10." Al-awwal, so ito yung unang i-memorize natin na ikhwa. Ito yung tatalakayin natin ngayong araw. Al-awwalu ash-shirku fi ibadatillahi ta'ala. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Wa minhu adh-dhabhu li ghayrillah, kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri. So ito ang una nating i-memorize. Ito ang una nating tatalakayin ngayong araw. And then, ito ang una nating i-memorize. Next week, next meeting, ay tatawag ako ng mga pangalan and then i-recite nila ito, ang mga katagan na ito. Yung first, itong i'lam anna min a'zami nawaqid al-Islam hanggang dito sa awlil qabri. Awlil qabri. So ito yung awal. Nakuha po? Okay sa inyo, nakuha? Nakuha? Naintindihan? Type. So, tingnan na lang ninyo sa cellphone ninyo. Ayan, tingnan nyo sa cellphone ninyo. At i-memorize ninyo inshallah subhanahu wa ta'ala. Type. Sinabi ng may akda rahimahullah ta'ala, "I'lam anna min a'zami nawaqid al-Islami anna min a'zami nawaqid al-Islami 10." Alamin mo, sabi niya, "I'lam anna min a'zami nawaqid al-Islami 10." Alamin mo na ang pinakamalaki na mga nakakasira sa Islam ay 10. Alamin mo, anna min a'zami, a'zam ibig sabihin yung pinakadakila or pinakamalaki na nawaqidul Islam, na nakakasira sa Islam, ay 10 bagay. Although ang pagsabi ng muallif rahimahullah ta'ala na 10 bagay, hindi nangangahulugan na 10 lamang yung nakakasira sa pagka-Muslim ng isang tao. Hindi lamang 10. Bagkus, ang iba sa mga ulama ay inabot kanila itong sinulat, ito ay umabot ng halos 400 ng mga nawaqidul Islam. Gayunpaman, ang 10 bagay na ito na tatalakayin natin, ito yung pinakamarami, ito yung
pinakamalaki na mga nawakid na kung saan mas marami sa mga tao ang nagagawa nila ito kaysa sa ibang mga nawakid. Kaya ito yung binanggit ng muallif rahimahullah ta'ala. So hindi nangangahulugan na ang nakakasira sa pagka-Muslim ng isang tao ay 10 lamang. Bagkus marami ang nakakasira sa pagka-Muslim ng tao, ngunit ang 10 na ito yung pinakadelikado. Ito yung pinakamarami sa mga tao ang nagagawa nila ang mga bagay na ito. Kanyang sinabi, ang pinakauna, al-awwalu. So mabasa mo dyan, al-awwalu, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Ang pinakauna ay ang shirk sa ibada o sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang kahulugan ng ibada ay ikhwa? Ano ang kahulugan ng ibada? Ang ibada, ay sinabi niya dyan, ang pinakaunang nakakasira at nakakapawalang bisa sa pagka-Muslim ng isang tao, ang pinakauna ay ang shirk. Saan? Sa ibada. Ang shirk sa ibada. Or, tinatawag natin sa wikang Tagalog, sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang pagsamba na word or ibadah na word ay ikhwa, ito ay hindi lamang yung pag-aakalan natin na pagdarasal. Hindi lamang tinutukoy nito yung ating salah, yung ating 5 times prayer. Bagkus, ang ibada, ito ay napakalawak at marami itong saklaw. At ito ay binigyan ng definisyon ni Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala at kanyang sinabi, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batina. So ito ay isang salita na kung saan ay jami', malawak, na tumutukoy sa bawat bagay na nagugustuhan at naiibigan ng Allah Ta'ala. So ano mang bagay na nagugustuhan at naiibigan ng Allah Ta'ala, saan? Sa mga gawain at mga salita, hayagan man ito o ito ay nakatago. So ito yung mga pagsamba. So lahat ng mga gawain na nagugustuhan ng Allah Ta'ala, magkaparehong ito ay salita, yung pagdhikr natin, na nagugustuhan ng Allah Ta'ala, pagsabi natin ng subhanallah, alhamdulillah, ito ay ibada, ito ay pagsamba. Or a'mal, or sa pamagitan ng mga gawain. Ano ang mga a'mal? Ano ang mga ibada na sinasagawa natin? Yung nabanggit sa Quran, sa Sunnah, katulad halimbawa ng pagtayo natin ng sala, katulad halimbawa ng pagbigay natin ng zakat, katulad halimbawa ng ating pagsujud, ito ay isang ibada. Katulad halimbawa ng ating pagdua, ito ay isang ibada. Katulad ng halimbawa ng pag-alay natin ng kinatay na hayop, ito ay isang ibada. At marami pang iba na uri ng ibada. Ang mahalagang ibada na ito ay mga bagay na kung saan ay nagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanya naiibigan mula sa salita at sa gawa. Ano naman ang kahulugan ng shirk? Ang shirk ay ikhwa, ito ay ang pagsagawa ng anumang ibada at iyo itong iukol at ialay sa iba liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang definisyon ng shirk. Ang pagsagawa ng isang ibada, anumang uri ng ibada, at iyo itong ialay sa iba liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay matatawag na shirk. Nag-gets po ninyo ay ikhwa na ang shirk ay
na ang shirk na ang shirk ay ang gumawa ka ng isang ibada at ialay mo ito sa iba liban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. For example, yung pagdua. Ang dua ay isang ibada. Nagdua ka at inalay mo sa iba. Hindi ka nagdua sa Allah Ta'ala, kundi nagdua ka doon sa ribulto. Or nagdua ka doon sa nakalibing, sa patay. So yun ay shirk. Yun ay shirk. So ang shirk ay napakaraming uri. Napakaraming uri ng shirk. Katulad halimbawa ng pagkatay na ialay mo sa iba liban sa Allah Ta'ala. Katulad halimbawa ng nadar sa iba liban sa Allah Ta'ala, yung ikaw ay mangako sa iba. Sasabihin mo, for example, kapag ako ay pumasa sa exam, na ako ay kapag ako ay pumasa sa exam, ako ay mag-aalay ng kinatay na hayop sa ribulto na ito. Sa kanya ka mangako. Sa kanya ka mangako. Sabihin mo, nangako ako sa iyo na kapag ako ay makapasa sa exam, ako ay magkatay ng hayop. Nangako ako sa iyo kapag ang pinapangakuan niya ay isang ribulto, ang pinapangakuan niya ay isang patay na nakalibing. So ito rin ay shirk. Ito ay shirk. Ganon din yung pagdua na nabanggit natin kanina, yung paghingi ng tulong sa mga namatay, al-istighathu bil amwat, at iba pang mga uri ng shirk sa ibada. So ang mahalaga ikhwa, ngayon ay naintindihan natin na ang shirk ay ang pagsagawa ng isang ibada, anumang uri ng ibada, at ito iyong ialay sa iba liban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So naintindihan niyo yan, ikhwa? Naintindihan po? Taib. At ang shirk al-ikhwa, ito ay nahahati sa dalawa. Ang shirk, ito ay nahahati sa dalawang bagay. Ang una, tinatawag natin na shirk akbar. Ang pangalawa naman ay shirk asgar. Ang pangalawa naman ay shirk asgar. Ano ibig sabihin ng shirk akbar ay ikhwa? Ang shirk akbar, ito ay yung malaking uri ng shirk. At ito yung pinakamapeligro. At ito yung pinapag-usapan natin. Ito yung unang nakid ng nawakidul Islam na pinapag-aralan natin at ipinapaliwanag natin. Ito yung shirk akbar. Ibig sabihin ay malaking uri ng shirk. Malaking uri ng shirk. At ang mga halimbawa nito ay yung mga nabanggit natin kanina. Yung mga nabanggit natin kanina, gaya ng pagkatay, gaya ng pagdua liban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga sa matan, titingnan ninyo. Anong sinabi ng may akda? Al-awwalu asyirku fi ibadatillahi ta'ala wad dalilu qawlu ta'ala, at ang patunay, ang dalil ay ang sinabi ng Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan na ang Allah hindi niya papatawarin ang sino mang mag-shirk sa kanya, at papatawarin niya ang iba maliban dito sa sino mang naising niya. Wa minhu, at kabilang dito, ad-dhabhu li ghairillah, ibig sabihin ay ang pagkatay sa iba o ang pagkatay liban sa Allah Ta'ala, katulad ng kaman yadbahu lil jinni aw lil qabri, katulad ng sino mang nagkakatay para sa jin or nagkakatay para sa libingan or nagkakatay para sa
para sa libingan. So, ito yung mga halimbawa niya. Mga halimbawa na binanggit ng muallif, yung dhabh, yung pagkatay. Ito ay isang uri ng shirk akbar. Ganun din yung pagdua na nabanggit natin kanina. Ganun din yung pagtawaf. So, ang tawaf ay isang ibada. Kapag ito ay ialay mo sa iba, magtawaf ka, na ialay mo sa iba, na ito ay isang uri ng shirk akbar. Na, so, ang shirk akbar ay al-ikhwa na nabanggit natin, ito yung pinakamapeligro sa lahat. Ito yung bagay na pinapag-aralan natin ngayon. Ito ay napaka-peligro. Bakit? Una, so i-memorize ninyo ito, ang unang magiging bunga nito ay al-ikhwa, ang paggawa ng shirk akbar, sino mang gumawa nito, siya ay matatawag na mushrik. Siya ay matatawag na mushrik at kafir. So, sino mang gumawa ng shirk akbar, kahit pa siya nag-claim na isang Muslim, pero gumagawa siya ng shirk akbar, ang tawag sa kanya siyang mushrik. Ang tawag sa kanya isang kafir. Subhanallah. Pangalawa, ang sino mang gumawa ng shirk akbar, katotohanan na ipinagbawal sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Jannah at siya ay mananatili ng walang hanggan sa impyerno. A'udzubillah. So, sino mang ang gumawa ng shirk akbar at dito siya namatay, siya ay mananatili ng walang hanggan sa impyerno at ipagbabawal sa kanya ng Allah Ta'ala na ang paraiso. Pangatlo, na bunga ng shirk akbar, pagsagawa ng shirk akbar, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya papatawarin. Ang Allah Ta'ala ay hindi siya papatawarin. Yun ay sa dalil na binanggit natin kanina, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi. Ang Allah Ta'ala ay hindi niya papatawarin ang sino mang gumawa ng shirk, ang sino mang nagtambal sa kanya. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. At papatawarin ng Allah Ta'ala ang ibang mga kasalanan na mas mababa dito, maliban sa shirk akbar. Halimbawa, ang isang tao gumawa ng pagnanakaw, gumawa ng zina, gumawa ng pagpatay, uminom ng alak, gumawa ng mga malaking kasalanan. Pero hindi siya umabot sa shirk. Hindi siya gumawa ng shirk. Ang tao na ito ay tahta masyiatillah. Kapag siya ay namatay na hindi siya nakapagtauba, hindi siya nakapagbalik loob sa mga nagawa niyang mga malaking kasalanan, siya ay nasa ilalim ng masyi'a ng Allah Ta'ala. Ibig sabihin, pwede siyang patawarin ng Allah Ta'ala at ipasok sa paraiso ng walang kaparusahan. Ibig sabihin, hindi na siya makakaranas ng anong parusa. Papatawarin siya ng Allah Ta'ala dahil sa habag ng Allah Ta'ala at ipasok siya ng paraiso nang wala siyang matitikman na kaparusahan. Ito ang unang situation. Or pwede siyang parusahan ng Allah Ta'ala sa impyerno dahil sa kanyang mga nagawang mga kasalanan, and then after that siya ay ipapasok sa paraiso. Hindi siya mananatili ng walang hanggan sa impyerno dahil siya ay isang muwahhid. Dahil siya ay hindi gumagawa ng shirk. Dahil hindi siya gumagawa ng shirk. So Allah Ta'ala pwede niyang patawarin ang mga nagawa mong kasalanan kahit pa ito ay malaki na hindi ka nakapagtauba dito. Papatawarin ito ng Allah Ta'ala. Pwede itong patawarin ng Allah Ta'ala kapag ikaw ay namatay at ikaw ay kanyang ipapasok sa paraiso nang walang mararanasan na kaparusahan. Pwedeng mangyari yun. Dahil ang Allah Ta'ala ang pinakamahabagin. Or, pwede kang parusahan ng Allah Ta'ala
dahil sa mga nagawa mong kasalanan, and then ipapasok ka niya sa paraiso. Ibig sabihin na Allah Ta'ala papatawarin niya na ang ibang mga kasalanan na mas mababa sa shirk akbar. Pero sino mang ang namatay na gumagawa siya ng shirk akbar, kailanman ay hindi siya papatawarin ng Allah Ta'ala. Dahil doon siya ay mananatili ng walang hanggan sa impyerno. So, ang unang nabanggit natin, alin? Ang taong gumagawa ng shirk akbar, siya ay matatawag na mushrik or kafir. Pangalawa, siya ay mananatili ng walang hanggan sa impyerno. Pangatlo, hindi siya papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pang-apat, sino mang gumawa ng shirk akbar, kanyang buburahin ang lahat ng kanyang nagawang kabutihan. Subhanallah. So kahit pag gumawa ka ng kabutihan sa loob ng 60 years, gumawa ka ng kabutihan, and then before ka namatay, ay gumawa ka ng shirk akbar. Katulad ng mga ibang tao na binibigyan ng pagsubok ng Allah Ta'ala, lahat tayo ay hindi tayo ligtas sa pagsubok. Pwede na ang tao na magkaroon siya ng sakit na kahit anong gagawin niya ay walang lunas. Pupunta siya sa iba't ibang mga hospital, iba't ibang magagaling na doktor, pero hindi siya gagaling. So dito ay darating yung mga syaitan sa kanyang paligid. Syaitan na mula sa mga tao, mula sa mga jinn. Sasabihin sa kanya, pupunta ka doon, sabi niya sa albularyo. Meron akong kilalang albularyo. Pumunta ka doon. Siguradong mapapagaling ka niya. So ikaw rin na gusto mo gumaling, pumunta ka rin sa albularyo. So sasabihin sa'yo ng albularyo pagdating doon, sabi niya, meron kang nagalaw at nasaktan na mga inkanto. So ang gagawin mo, mag-alay ka sa kanila ng kinatay na manok, puting manok. So dahil ikaw miskin, gusto mong gumaling, wala kang alam, ganun din yung ginawa mo. Sinunod mo yung inutos sa'yo ng albularyo. Pumunta ka doon sa puno, nagkatay ka, inalayan mo ng puting manok. Yung mga inkanto doon. And then after that, doon ka namatay, a'udhu billah. Doon namatay yung tao na yon. So ang mangyayari sa kanya, lahat ng ginawa niyang kabutihan, kahit nagsasala siya 5 times a day, nag-hajj siya every year, nagbigay siya ng milyon-milyon na sadaka, nagpatayo siya ng mga masjid. Pero dahil sa huling oras niya sa buhay niya, or nakagawa siya ng shirk akbar, nag-alay siya ng kinatay na hayop sa mga jinn, at hindi siya nakapagtauba, dinatnan siya ng kamatayan, lahat ng kabutihan niya ay buburahin ng Allah Ta'ala. Buburahin ng Allah Ta'ala. At siya ay mananatili, papapasukin sa impyerno, at mananatili dito ng walang hanggan. So, ang shirk akbar, kanyang buburahin ang lahat ng kabutihang ginawa mo kapag ikaw ay gumawa ng shirk akbar. Kaya nga't Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagbabala mismo sa kanyang mga propeta. Sino ang mga propeta? Mga propeta ang mga malalapit sa Allah Ta'ala. Pero ganun pa man ay binantaan sila ng Allah Ta'ala. Tinakot sila ng Allah Ta'ala. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Sa ibang aya, sabi ng Allah Ta'ala, لَإِنْ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُمْ. Kapag sila ay mag-shirk sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay buburahin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanilang mga gawaing kabutihan. Walau asyraku. Mali yung aya na nabasa ko. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. So ito yung tama. Mali yung nabasa ko na aya. Walau asyraku
lahabita anhum ma kanu ya'malun. After na binanggit ng Allah Ta'ala ang mga pangalan ng mga propeta, mga malalapit sa Allah Ta'ala. Pero after that, sinabi ng Allah Ta'ala, kapag sila ay mag-shirk sa Allah Ta'ala, kapag sila ay gumawa ng pagtatambal sa Allah Ta'ala, lahabita anhum, mabubura lahat ng kanilang mga gawain. Mismo ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi sa kanya ng Allah Ta'ala, lain asyrakta, la yahbatanna amaluk, wa la takunanna minal khasirin. Kung ikaw o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ikaw ay mag-shirk sa Allah Ta'ala, mabubura ang iyong mga gawain at maging kabilang ka sa mga talunan. So ito ay mapiligro, ay ako. Napakapiligro. Mismo mga propeta, tinakot ng Allah Ta'ala, winarningan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sino tayo? Ang mga normal na mga tao. Dapat tayo yung awla, tayo yung mas karapat dapat na matakot sa ating mga sarili na baka tayo ay makagawa ng shirk akbar. So ito yung bunga ng shirk akbar ay ikhwa. Sulitin natin, ang una, sino mang gumawa ng shirk akbar, siya ay matatawag na isang mushrik or kafir. Pangalawa, sino mang gumawa ng shirk akbar, siya ay mananatili ng walang hanggan sa impyerno. Pangatlo, sino mang gumawa ng shirk akbar, siya ay hindi papatawarin ng Allah Ta'ala kapag siya ay namatay dito, na hindi nakakapagtauba sa Allah Ta'ala. So ngunit kapag siya ay nagtauba, wala tayong problema doon. Allah Ta'ala papatawarin niya kapag ang tao ay nagtauba sa kanya dito sa dunya. Pero kapag siya ay dinatnan ng kamatayan na hindi nakapagtauba, yun ay hindi papatawarin ng Allah Ta'ala. Pang-apat, sino mang gumawa ng shirk akbar ay buburahin sa kanya ang lahat ng kanyang mga gawain. Buburahin sa kanya ang lahat ng kanyang mga ginawang kabutihan. So ito yung mga masamang bunga ng paggawa ng shirk akbar. Ang pangalawang uri naman ng shirk ay ikhwa ay tinatawag na shirk asgar. Tinatawag natin na shirk asgar. Maliit na shirk, maliit na uri ng shirk. Ganun pa man, ang shirk na ito ay ikhwa, ay hindi natin pwedeng sabihin, maliit lang yan, walang problema dyan. La. Tinatawag man siyang asgar, kabilang siya sa mga malaking kasalanan. Kabilang siya sa mga malaking kasalanan. At ang shirk asgar ay marami ring uri na kailangan nating iwasan. Katulad din ng shirk akbar. Pareho silang shirk. Pareho silang mapiligro. Dapat natin silang iwasan. Kabilang sa mga halimbawa ng shirk asgar al-ikhwa ay yung tinatawag natin na riya, yung pakitang tao. Yung pakitang tao. Yung pakitang tao naman, yung riya naman ay dalawang uri. Yung unang uri, yung riya ng mga munafiqin. At ito ay riya o kufrin. Ito ay kufur. Yung mga munafiqun, sila yung mga taong itinatago nila yung kufur sa kanilang mga puso at ipinapakita nila na sila ay mananampalataya. So nagpapakitang tao sila. Pag nandiyan yung mga Muslim, nagsasala din sila. Pag nandiyan yung mga Muslim, akala mo Muslim din sila. Pero sa puso nila, kinamumuhian nila yung Islam. Sa puso nila, hindi sila mga Muslim. Mga kufar sila. So ang uri na ito ng riya, ito ay riya o kufur. Mga kufar. Sila yung mga nasa pinakailalim na antas ng impyerno. Ang pangalawang uri ng riya, which is ito yung kabilang sa shirk asgar na tinatalakay natin, ito yung riya na pwedeng mangyari sa isang Muslim or nangyayari kadalasan na sa lahat sa atin. Nangyayari sa lahat sa atin. Na pwedeng mangyari sa atin. Tayo mga Muslim ay pwedeng mangyari sa atin ang riya. Ito yung pagpapakitang tao na gusto mong purihin ka ng iba. Gumawa ka ng kabutihan upang purihin ka ng iba. Kaya nga't ang Rasul sallallahu alaihi wasallam binanggit niya ito na
kinakakatakutan niya sa atin kaysa kay Masih ad-Dajjal. Kanyang sinabi, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-Masih ad-Dajjal?" Sasabihin ko ba sa inyo ang kinakakatakutan ko higit pa sa pagkatakot ko kay Masih ad-Dajjal para sa inyo? Sinabi ng mga sahaba, "Bala ya Rasulullah." Oo ya Rasulullah, sabihin mo sa amin. Sabi niya, "Ar-riya," yung pakitang tao. "Yaqumu ahadukum fayusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilayhi." Type, tatayo siya ng kanyang sala, pagandahin niya yung kanyang sala, dahil alam niya nakatingin sa kanya yung mga tao. So yun yung riya. At ito ay shirk asgar. Ito ay shirk asgar. Ngunit kapag ang isang tao ay dumating sa kanyang bagay na ito at nilabanan niya, pare, ibig sabihin, habang siya ay nagsasala, biglang naisipan niyang pagandahin niya yung pagbasa niya ng Quran dahil may nakikinig sa kanya. Then after that, naisip niya na yun ay riya. So nilabanan niya yung sarili niya. Nilabanan niya yung sarili niya. Sabi niya, kinakailan ito ay para sa Allah Ta'ala. Kalas walang problema doon. Walang problema doon. Pero kung hinayaan niya hanggang sa matapos yung kanyang sala, na pinapaganda niya yung boses niya sa kanyang sala, pinapaganda niya yung pagbasa niya ng Quran, pinapalakas niya yung pagdikir niya para mapuri siya ng mga tao, kalas yun ay riya at siya ay magkakasala. Yun ay shirk asgar. Yun ay shirk asgar. Na. At marami pang iba na mga uri ng shirk asgar na matatalakay sa Kitabu at Tauhid na sinulat din ng Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, katulad halimbawa ng paggamit ng anting-anting, katulad halimbawa ng paggamit ng gayuma, katulad halimbawa ng pagsumpa liban sa Allah Ta'ala at iba pa. At iba pa. Na. So lahat ng ito ay shirk asgar. Pero ano ang kaibahan ng shirk akbar at ng shirk asgar? Ang shirk akbar ay ikhwa, nabanggit natin kanina, na sino man ang gumawa nito, siya ay mananatili ng walang hanggan sa imperno. Pero ang gumawa ng shirk asgar ay hindi siya mananatili ng walang hanggan sa imperno. Yun ang unang difference ng dalawang ito. Tayyib. Pangalawang difference nila. Yung shirk akbar, ilalabas niya ang taong gumawa nito sa Islam. Kaya nga, nakid min nawakidil Islam. Ngunit yung gumawa ng shirk asgar ay hindi siya makakalabas sa Islam. Hindi siya makakalabas sa Islam. Pangatlo, yung gumawa ng shirk akbar, nabanggit natin kanina, na mabubura ang lahat ng kanya mga gawain. Ngunit, ang sinumang gumawa ng shirk asgar, yung gawain lamang na ginawa niya na may halong shirk asgar, yun lamang yung buburahin sa kanya ng Allah Ta'ala. At hindi maaapektuhan yung ibang mga good deeds niya. Ibang kabutihan niya. Naintindihan? For example, gumawa siya ng sala na may halong riya. Or nagtuturo siya para sabihin na, mashallah, magaling na guro, magaling na lecturer. Sa puso niya riya para magkaroon siya ng maraming followers. Magkaroon siya ng maraming students na pupurihin siya. So riya. So ang buburahin lamang na gawain niya ay yung sala na yon na merong riya. Or yung lecture na yon na ginawa niya na merong riya. Pero yung ibang bagay, ibang mga sala niya, yung ibang mga lectures niya, for example, na ikhlas yung pagkagawa niya, hindi siya nagriya doon, hindi siya nagpakitang tao doon, hindi yun maaapektuhan.
Hindi katulad ng shirk akbar, ang mabubura ay lahat ng gawain mo. So, naintindihan po. Pangatlo or pang-apat, at panghuli, ay yung shirk akbar, ang sino mang gumawa nito ay sinabi ng mga ulama, ay halal yung kanyang dugo at yung kanyang kayamanan. Kaya nga't yung mga musyrikun, kinalaban sila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinigma sila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero ang sino mang gumawa ng shirk asgar, ay hindi halal yung kanyang kayamanan at yung kanyang dugo. Pero hindi nangangahulugan, ayaw kong ma-misinterpret yung panghuli na difference nila patungkol sa hilud dam wal mal. Yung patungkol sa ang shirk akbar, sino mang gumawa nito, ang kanyang dugo ay halal at ang kanyang kayamanan ay halal. Hindi ibig sabihin na sino man ang gumagawa ng shirk akbar ay pwede mo na siyang patayin anytime. Or pwede mo nang kunin yung kayamanan niya anytime. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan. Hindi pwede sa individual na gawin yon. Ang kahulugan nito ay al-ikhwa, na ang mga leader ng mga Muslimun, kapag sila ay merong kakayanan, wajib sa kanila na sila ay yayain sa Islam, yung mga gumagawa ng shirk akbar, yung mga kufar, katulad ng ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yayain silang yumakap sa Islam, mag-embrace sa Islam. Kung ayaw nila, didigmain sila. Didigmain sila hanggat sa sila ay sumuko at pumasok sa Islam. Naintindihan po? Pero hindi ibig sabihin na individual ang paggawa nito. Ito ay nararapat lamang sa mga leader ng mga Muslim, sa mga leader ng mga bansa. So ito yung mga ilan sa mga difference, kaibahan ng shirk akbar at shirk asgar. So kailangan ay ma-memorize natin ang mga bagay na ito. So ulitin ko, ang pinakauna, yung taong gumawa ng shirk akbar, siya ay makakalabas sa Islam. Pero yung gumawa ng shirk asgar, hindi siya makakalabas sa Islam. Pangalawa, yung taong gumawa ng shirk akbar ay mananatili ng walang hanggan sa impyerno. Pero yung gumawa ng shirk asgar ay hindi siya mananatili ng walang hanggan sa impyerno. Pangatlo, yung gumawa ng shirk akbar ay mabubura ang lahat ng kanyang gawain. Mabuting gawain. Pero ang gumawa ng shirk asgar, hindi mabubura ang lahat ng kanyang gawain. Bagkus, ang mabubura lamang ay yung ginawa niya na merong halong shirk asgar. Pang-apat at panghuli, sino mang gumawa ng shirk akbar, ang kanyang kayamanan at kanyang dugo ay magiging halal. Ngunit ang sinong mang gumawa ng shirk asgar, ang kanyang kayamanan at dugo ay hindi halal. So ito yung ilan sa mga kaibahan ng shirk akbar at ng shirk asgar. Ngayon pa man al-akhwa, pareho silang mapeligro. Pareho silang shirk na hindi mo pwedeng sabihin na shirk asgar lang ito, walang problema. Dahil ang shirk asgar, kahit na tinatawag siyang asgar or maliit, siya pa rin ay malaking kasalanan. Malaking kasalanan. So, al-ikhwa, ito ang unang nakid min nawaqidil Islam, ang shirk sa ibada o ang pagtatambal sa ibada. At ang ibada na kuha na natin, tinalakay na natin, yung pag-alay or yung paggawa ng pagsamba at ialay mo sa iba, liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pinakaunang nakakasira ng pagkamuslim ng isang tao. So ano mang uri ng ibada, for example, nagkatay ka ng hayop at inalay mo doon sa nakalibing, or ikaw ay nagdua at humingi ng tulong doon sa nakalibing, or kahit pa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng iba na pumupunta dito sa Masjid an-Nabawi na mga mangmang dahil sa kamangmangan or sa pagsunod nila sa mga leader nila, mga imam nila na mga musyrik din. Na pagdating doon sa libingan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagdudua, humihingi ng tulong sa Rasulullah. Ya Rasulullah, agithna. Ya Rasulullah, tulungan mo kami. Ya Rasulullah, rizkihan mo kami, bigyan mo kami ng rizq. Ya Allah,
hilingin mo sa Allah Ta'ala na patawarin kami. Lahat ng ito ay shirk akbar. Ilalabas ka niya sa Islam. At kapag dito ka namatay, waliyadu billah, ay hindi ka papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyong hindi ka papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bagay na ito at ikaw ay mananatili ng walang hanggan sa impyerno. So, ulitin natin, titingnan natin na ikhwa, yung matan na ipapakita ko sa inyo. Yung matan. So, ito yung una ninyong i-memorize. Sa page 25. Page 25, ito. So, sinabi niya dito, alam anna min a'zami nawaqid al-Islam 10. Alamin mo na ang pinakadakila na nawaqid ng Islam, ng mga nakakasira sa Islam ay 10. Ang una, al-awwalu ash-shirku fi ibadatillahi ta'ala. Ang pag-shirk sa ibadatillah, sa pagsamba sa Allah Ta'ala. At na-explain na natin ito. At anong dalil? Anong dalil mo? Anong patunay mo mula sa Quran? Wad-dalilu qawluhu ta'ala. At ang dalil ay ang sinabi ng Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru ayushraka bihi. Tunay ng Allah Ta'ala, hindi niya papatawarin ang sino mang mag-shirk sa Kanya. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. At papatawarin niya ang iba maliban dito sa sino mang naisin niya. So, kailangan memorize mo rin ang dalil na ito. Kapag halimbawa meron kang nakita na gumagawa ng shirk na nag-claim na isang Muslim, pagsabihan mo na ito ay uri ng shirk. Tapos sasabihin ka, anong dalil mo? Anong patunay mo? Ito ang patunay ko mula sa Quran. Inna Allah la yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. So, meron kang dalil. Wa minhu, kabilang dito, adh-dhabhu li ghairillah, ang pagkatay liban sa Allah Ta'ala. Kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri. Katulad ng sino mang nagkakatay para sa jinn or nagkakatay para doon sa libingan. So, lahat ng ito ay uri ng shirk akbar na tinalakay natin kanina. So, ito yung unang nawaqidul Islam. So, I hope na ma-memorize ninyo ito ay al-ikhwa wal akhawat. Next meeting, inshallah ta'ala, ay magtatawag ako ng pangalan na i-recite niya ito. Kung hindi naman na-memorize, walang problema. Pero subukan natin. Dahil ito ay napakahalaga. Subhanakallah bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum sa ating Sheikh. Yes, Allah barik fik. Ustad. Magkaroon lang ako ng ilang mga question. Okay? Tingnan ko muna yung ano ninyo. Okay lang? Meron pang time, MC? Meron pa bang time? Naam, Ustad. Okay lang? Type. Magtanong ako, okay? Type, nasaan? Nasaan si Sir Randy Capindo? Ang tanong ko is, ano yung kahulugan ng shirk? Ano yung kahulugan ng shirk? Paano natin malaman na ito ay shirk? Ano yung kahulugan ng shirk? Yan pa ba si Brother Randy? Aywa, sinong sasagot? Ano yung kahulugan ng shirk? Halimbawa, meron kang nakausap
Meron kang binigyan ng naseha, binigyan ng advice. Sabi mo, "Kapatid, yung ginawa mo shirk yun, shirk akbar." Sabi niya, "Ano palang kahulugan ng shirk?" "Hindi ko alam." So ngayon, ipapaliwanag mo sa kanya kung anong ibig sabihin ng shirk. Anong kahulugan ng shirk? Aywa, sinong sasagot sa atin? Ustad, Naam, faddal. Assalamualaikum. Marilyn, accent. Aywa, Marilyn, halimbawa, Assalamualaikum. Waalaikum salam. Meron kang nakita, Ustad? Marilyn, meron kang nakita, Marilyn, na gumagawa ng shirk. Ngayon tinanong ka niya, "Turuan mo ako." "Hindi ko alam." Ano palang kahulugan ng shirk? Ang kahulugan po ng shirk na sa Shirk iyong pagliwanag, ito po ay ang pagsasagawa ng anumang uri ng ibada at iyo itong iaalay sa iba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ante, mashallah, mumtaz. Allah yabarik fi. Siya nga pala, ikhwa, ang ibang tao, sabi nila, ang shirk ay yung pagsamba lang sa rebulto. Pero kung magsamba ka doon, mag-alay ka, magkatay ka doon sa nakalibing, sabi na hindi yun shirk. Mali yun. Maling paniniwala yon. Dahil ang shirk, katulad na nabanggit natin sa inyo, ay hindi lamang yung pagluhod doon sa rebulto, kundi lahat ng pagsagawa mo ng ibada, ano mang uri ng ibada, pagsamba, na ialay mo liban sa Allah Ta'ala, ito ay shirk. Ito ay shirk. Ilalabas ka niya sa Islam. Aksantiya Marili. Naam. Next question. Sino ang sasagot? Before ko sabihin yung question, kailangan ko muna ng volunteer na sasagot, yung matapang. Aywa, Crisanta, accent. Crisanta. Yeah, Crisanta, ang question ko is, Crisanta, ano ang, magbigay ka ng mga masamang bunga ng shirk akbar. Yung taong gumawa ng shirk akbar, meron itong mga masamang bunga, masamang resulta sa taong gumawa nito. Pwede ka bang magbigay sa akin ng mga bunga nito sa sino mang gumawa ng shirk akbar, Crisanta? Faddali, Crisanta. Aywa, Crisanta Tanael. Aywa? Open mo na yung mic mo. So nakakita ka ngayon ng taong gumawa ng shirk. So kailangan ma-discourage mo siya sa paggawa nito. Kailangan takutin mo siya. Kailangan ilayo mo siya. Ano yung sasabihin mo sa kanya? Ano yung mga masamang bunga nito? Paggawa ng shirk. Ano po, Ustad? Una po, matatawag na musyrik. So, aywa, siya ay maging mushrik. Ang tawag sa kanya mushrik. Yan. Pangalawa po, pinagbabawal ang dyan sa kanya o ang paraiso. Subhanallah. Aywa. At mananatili siya sa impyerno. A'udzubillah. Subhanallah. Aywa, next. Hindi patatawarin ng subhanahu wa ta'ala. Aywa. Pag siya ay napatay na hindi nakapagtauba. Accent. Hindi siya papatawarin ng Allah Ta'ala. Ganun pa ba? Pang-apat, sino mang Aywa. gumawa ng shirk akbar ay buburahin ang lahat ng kanyang gawain o ginawang kabutihan. Buburahin ang lahat ng kanyang gawain. Kabutihan. Pwede natin siyang dadagdagan ng panglima, which is nabanggit natin kanina, sa difference nila ay makakalabas siya sa Islam. Na yung tao na ito ay makakalabas siya sa Islam. Na, last question. Sino yung matapang din katulad ni Crisanta? Before ko banggitin yung question. Aywa? Sino mag-volunteer na sasagot ng question? Ang question is ganito.
Ayun, Ayun siya, Noren. may nagtaas. Accent, Noren. نعم أستاذ السلام عليكم. Mag-tip na dyan sa inyo. Time, Noren, ang question ko is, nabanggit natin kanina ang shirk asgar. Ang shirk asgar. Sabi natin na ang shirk asgar kabilang sa uri nito ay yung riya, yung pakitang tao. Pero halimbawa, merong nag-question sa'yo na merong sister na nakaramdam siya ng riya, nakaramdam siya ng pakitang tao. Dahil nag-hijab siya, nagdinikab siya. So, nagsuot siya nito, pinaganda niya, inayos niya, dahil nandyan yung mga sisters na iba. So, inisip niya para purihin siya. Pero after that, na-realize niya na riya yun. So, ang ginawa niya, nilabanan niya yung kanyang sarili. So, sa situation na yun, yan Norain, sa situation na yun, yung ginawa niya na yun, na paglaban niya sa kanyang sarili, magkakasala pa rin po ba siya or hindi na? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po Ustad. Hindi po Ustad, dahil nabago na po ang kanyang niya upang malayo. Aksenti. Ang mahalaga, nilabanan niya. Kahit na nakaramdam siya ng riya, dahil normal yun sa isang tao. Normal yun. Maraming satsat ng syaitan. Kahit mismo yung mga ulama. Yes, kanilang mga puso. Sabi nila, pinakamahirap na mujahada, pinakamahirap na labanan sa buhay ko ay yung tinatawag ng ikhlas na ta'ala. Minsan sabi nila, natuturo ka, sa simula ng pagturo mo, ikhlas pa, maya-maya, naisip mo, hindi ka ng tao. So, lalabanan mo yun. Kapag labanan mo yung riyaan na ito, kahit na ito ay napaisip niyo na magriya ka, magpakitang tao ka, pero nilabanan mo, hindi yun. So, next question niya, Norain, halimbawa, gumawa ka ng riya, gumawa ng tao, si Fatima ng riya. So, halimbawa, hindi niya nilabanan yung sarili niya, gumawa siya ng riya doon sa kanyang sala. So, merong ibang sister na nakatingin sa kanya, pinaganda niya yung kanyang sala. So, ang niya niya para purihin siya ng mga sisters na marunong siya magsala. So, ang question is, ano yung mabubura sa kanyang mga gawaing mabuti? Mabubura ba lahat ng kanyang mga kasalanan? Or alin yung mabubura? Binubura niya po ang kanyang gawain, gaya ng pagpapakitang tao. Mawawalan po ng saysaya ang kanyang mga gawain. Saan po nagawain? Siya ay gumawa ng shirk asgar. Siya ay nagriya. Ngayon, meron siyang ibang mga gawain, ibang mga good deeds na ikhlas. Pero meron siyang sala, yung sala niya na ito, dahil nandyan yung mga ibang sisters, so pinakita niya na marunong siya at magaling siya magsala. So, ano yung mabubura? Mabubura din ba yung ibang mga gawain niya, yung mga ginawa niya kahapon na sala? Or ang mabubura lamang ay yung ginawa niya ngayon na mayroong halong riya? Yung ginawa niya lang po. Yung ginawa niya lang ngayon? Opo, na-ampusto. Na merong halong riya accent. So yun lamang yung mabubura nor in accent. So ang mabubura lamang na gawain niya na walang gantimpala ay yung merong halong riya na hindi niya nilabanan. Pero yung ibang gawain niya na walang halong riya, yun ay ikhlas, ay hindi yun maaapektuhan. Hindi katulad ng shirk akbar na kapag gumawa ang isang tao ng shirk akbar, kahit pa na ikhlas yung ibang gawain niya na mga nakaraan, kahit ilang years niyang pinaghirapan, lahat ng yun ay mabubura. Subhanallah. Ganun kapeligro yung shirk akbar. So hanggang dito na lang el-akhwa. Dhuhr time na rin dito sa amin at dyan sa inyo ay maghrib time na. Iniiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na tawfikan niya tayo at naway meron tayong natutunan sa lesson natin ngayon. So, next time na lang ako magtatanggap ng mga katanungan sa inyo.
Naam, dahil oras na ng sala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah yubarik fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum sa ating sheikh sa kanyang mga pakipakinabang na salita. Naway gawing mabigat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa timbangan ng kanyang mabubuting gawa at ipatupad natin ang ating mga narinig. So, shukran jazilan. Sige, ya Amir. MashaAllah, MashaAllah. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. So, yun po. Shukran jazilan sa lahat ng mga nakisa at nakilahok sa ating programa sa pagtatapos ng ating session. So, hanggang dito na lamang po ang ating programa. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.